ba't din natin i-simplify ito? Wala bang ho talaga sa plano ninyo na halimbawa kung 20 years ka ng contributor ng PhilHealth o 25 years, hindi ba kapag Mm. na-confine ka, pag pumili ka, regardless, gusto ko ng private room, pero basic pa din ha? Meaning, isa lang Mm. ako, hindi ito yung mamahalin na private room. O kaya naman, dalawa kami sa kwarto o tatlo o apat kami, basta ang hangganan ng aking confinement, 200,000. Yan, ngayong taong ito, pwede ako hanggang doon na maximum. Para ako at least, alam ko, may benepisyo ko, hindi yung pagdating ng bill ko, pagdating, ang ibabawas lang na naman, 40 mil, 30 mil. Alam niyo ho yun? Para ho mas simplify na para baga talagang itong ating binabayaran ng HMO, hindi ba? Nagbabayad ka, taon-taon, nagre-renew ka nito, pero pag na-confine ka, sigurado ka na may makukuha kang hangganan ng laki na makukuha mo pambayad ng iyong hospital bill, doktor. Ay, buti nabanggit niyo yung HMO, Manong Ted. Alam niyo bang HMO, I'm sure kabisado natin yan. Sasabihin niya hanggang saang kwarto ka lang, depende sa bayad mo sa HMO. Di ba ba? Sasabihin, Yes, ano oo. yan, maximum benefit limit, Yes. 5,000 per day. Ganyan, ang Yes. room rate, Opo. 5,000 Opo. per day. Yan Yes. po yung sinasabi rin natin, na pagdating sa DOH, dapat magkalinawan sa usapan sa mga ospital, hanggang saan lang dapat ang singil. Kasi dun sa tanong mo, Manong Ted, hanggang saan ba ang sasaklawin ng PhilHealth, tawag namin dyan support value? Eh, Mm. problema, yung pinaka-base, yung pinaka-basehan, nag-iiba-iba. Depende nga dun sa type ng kwarto. Mm. Dapat hindi. Dapat lahat ng mga laboratorio pareho ang presyo. Mm. Dapat lahat ng gamot pareho ang presyo. Kasi pag nangyari yon, then, kaya nang sabihin ng PhilHealth, dahil para-pareho ang singil ng CBC, para-pareho ang singil ng kolesterol, kayang sagutin ng PhilHealth halimbawa ang 70% ng bill. Hanggat hindi kasi natin masabi yon, hindi kayang sabihin ng PhilHealth kasi Oo. depende sa kausap na ospital, nag-iiba-iba. Kaya ang DOH kayang i-zero kasi isa lang ang kausap DOH. Pag Okay. sinabi ng DOH, hindi, zero yan, o di tapos. Opo, hindi. Sige, ilabas na muna natin yung mga ibang pribadong ospital. So babalikan ko pa rin po yung DOH hospital. Apa. Kapag doon nga nagpa-confine yung PhilHealth member na nagbabayad ng contribution. Oo, hindi ho ba kahit na anumang ospital ito under DOH, may hangganan. Kumbaga, hindi pa pwedeng gawin po ng ano yon, ng PhilHealth yon na mag-fix na lang po tayo ng laki ng maaari mong ma-avail. Nasa ganun, wala nang, kasi ito ho yung komplikasyon dito, napapansin ko lang po, doktor Yes. eh. Hindi ba? Yes. Hindi ba pwedeng maging ganun po ang programa? Ba't kaya ho hindi pwede? Alam niyo, Manong Ted, ang sagot sa tanong niyo ay pwede. At ang gagawa ay hindi ang PhilHealth, si DOH. Kasi si DOH yung may-ari ng ospital. Ang sasabihin ng may-ari ng ospital ni DOH, hanggang dito lang ang sisingilin namin sa inyo ang aming mga kababayan. At hanggang dyan ang kayang sagutin ng PhilHealth. Yun yung kwento ng zero balance billing. Kaya kaya namin siyang gawin. Kasi kaya namin sabihin ko ano yung presyo ng CBC namin. Oo, Kaya namin sabihin ko ano yung oo. sweldo ng doktor namin. Ganon. Oo. Yun nga po yun. So babalik na naman ako doon nga sa mga middle income earners na hindi ka Yes. magbe-basic. Oo. Yes. Babalikan ko yung prinsipyo na dahil ako naman ay nagko-contribute dito. Di ba? Taon-taon. For the past how Opo. many years? So kung ako ay nagko-contribute dito, taon-taon, bigyan niyo ako ng pribilehiyo. So pipili ako ng private room. Basic lang naman na private room ito. Ito yung walang masyadong amenities. Pero kapag ako ay dumating yung bill ko, meron hangganan. 200,000 halimbawa. Kapag sumobra doon, babayaran ko. Kapag short, may balanse pa ako. Kumbaga, di ba? For this year, may balanse pa ako. Hindi ho pwede yun. Ang kulit Pwede, ko, no? Manong Ted. Ang kulit ko, sorry. Pwede, okay. Sorry, ha? Okay lang yun. Ha? Okay lang, Manong Ted. Actually, na-appreciate ko nga po yung ganitong paulit-ulitin tanong para nalilinaw. Pwede ho nating gawin yan sa DOH Hospital. Kaya yan po yung unang step nung sinasabi ni Secretary Erbosa. Kaya niyang utusan, actually inutusan na niya yung mga DOH Hospital, sabihin niyo nga kung magkano yung gastos para dun sa semi-private or even yung small private ng DOH Hospital. Kasi pag nangyari yun, masasabi na namin para sa middle class, hanggang dito ang kayang bayaran. Ganon. Okay. Ayun. Ay, salamat. Sige. So, pinag-aaralan na po ito, Doktor.
Opo, pero again sa DOH Hospital po yung inuuna natin. Yes, Yung opo. iba, susunod yan. Opo. Opo, kumbaga kasama na dito yung Lung Center, Kidney Institute, Heart Center at PCMC. Yes, yan ang magandang balita. Kasi yun yung aming mga malalaking GOTC hospital. Kaya natin yun, inaaral yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!